Dili ta malibot-libot sa Book of Chronicles. 2 Chronicles chapter 29. Ini nanungod sa kabuhi ni King Hezekiah. Chapter 29 verse 1. Hezekiah began to reign when he was 5 and 20 years old. And he reigned 9 and 20 years in Jerusalem. And his mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to that all that David his father had done. He, in the first year of his reign, in the first month, opened the doors of the house of the Lord and repaired them. And he brought in the priests and the Levites and gathered them together into the east street and said unto them, Hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the Lord God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place. Mga moy kita, Ginoo kapanugyan kami sini nga aga, gapangayo kami kaanam sa paghangop Ginoo sa imong pulong. Kabay pa ini Ginoo mahantupan namon kag may mga pagpakamayo kami makuha sa imong pulong, especially sa kabuhi ni King Hezekiah. Kag kun ano ya Ginoo gin revive ang Israel, ang Judah sa panahon nga ini Ginoo nagbulag sa imo, nagtalikod sa imo. Ginoo, salamat sa mga kabuhi sang hari nga matun-an namon sa bunga adlaw. Ginoo, sa amon kabuhi kabay pa ikaw gid magbulig man sa amon nga ma-revive kami sa pulong nimo. Ug sa amon kagalingon mayara nga dako nga revival. Ginoo, ginatugyan ko sa imong tanan kabay pa ang gawom sang yawa hindi makadaog sa amon pagi sang gawom sa imong nga dugo gupulong. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ang title sa ating pamanadungan sa mga adlaw, How to have a genuine revival. Anong pulong revival? Sa Ilonggo, sino maka hambalabi anong pulong revival no, sa Ilonggo? Anybody nga mag-translate sa Ilonggo without using AI or Google? Revival. Waay? Ara? Revival, no? Yan, ko na sa dictionary, no? Hiligaynon translation for revival is pagbuhi. Pagbuhi. Hindi nga buhiana. Pagbuhi. Mabuhi ka bala. Which literally means to bring back to life or to revive. Sa verb would be buhion. Buhion siya. Kung sinungon nga daw mapatay siya o kung nagahingalo siya, ma-revive siya. Di ba? Example, no? Ang pagkabuhi sang kultura sa English, ano? Ang pagbuhi sang kultura. Ano sa English? The revival of culture. Di ba? Sa English, no? Ano pa gid? We need to revive our spiritual lives. Sa Ilonggo, ano? Kinahanglan naton nga buhion ang aton mga espirituanon nga kabuhi. Ang revival hindi lamang siya naghambal sang revive physically, no? Ma-revive ikaw sa bisyo ang tao. Kaya bisan pagpanghamkon, bisyo na. Ang damo na kwarta, dugangan niya pagdating kwarta niya. That is bisyo, hindi ka naka-revive. Labi na gidi wala ka Ginoo. Muna, kita nyo man, no? Nga damo ng kwarta, mangwa pagid kwarta sang iban, mga rakot, no? Kuha na yan, need sang revival, individual. Kaya itong pungsod yan, na ni revival. Kung sa Kristiyano naman, kita kailangan revival man. Aton kabuhi bilang Kristiyanon, no?
dapat may revival. Kung bala naton gani nga sa aton kabuhi nga naghina na kita, nagapalagyo na kita sa Ginoo, wala tagana mabasa pulong sa Ginoo, you need revival automatically. Ikaw sina ang makabulig sa imong kabulingon kag pagpalapit sa Ginoo. Kung bala naton gani nga layo na aton pangunahuna sa aton pastor, na impluwensyahan na kita sa iban nga tao sa pag maghimo sang malain, mo silingon, kailangan mo automatically, no? Revival sa imong kabuhi. Kanyo imagine nga ang gibuslan ni King Hezekiah nga si King Ahaz, no? Ika-12 ni si King Ahaz, mong si King Hezekiah numero 13 nga hari sang Juda. Isang unang panahon, isa ni sila isang una, no? The Northern and Southern Kingdom, tawgon sila Israel, ang capital city, Judah. Nangin isa sila, ginatawag nga United Kingdom sa idalom ni King Saul. And then ginbuslan ni King David. And then ni King Solomon. Ang last nga hari sa United Kingdom mo si King Solomon. Kag si King Solomon ang nag-una patindog sang templo. Ginguba ang templo sa idalom sang Babylonian Empire, ang unang nga templo ginguba. After 70 years, ginpabalik sila sa Israel sa idalom ni King Cyrus. Babylonia, munang Iraq subong. Cyrus, Media, Persia, Iran. Sa idalom ni Cyrus the Great, ginpabalik sila didto, kag patindog ay ikaduwa nga templo. Ginguba naman sa uling adlaw sang Roman Empire. Ano nga templo, no? Sa idalom sa mga Caesar. Ang third temple, wala pa. Kung ang tawag pulong sa Ginoo sa prophecy, ang Antikristo, pinakadlaw sa time of tribulation period, magpatindog siya maghalad siya. Meaning to say, kung maghalad ang Antichrist, may templo, may halaran. Ang third temple, why pa? Saan na way takulbaan, no? Bisan saan pa na iya mapatindog. Importante, before ang Antichrist maghari, kuha ito sang Ginoo dira sa rapture. Nang rapture na, manang pag-caught up sa aton, pagkuha sa aton sang Ginoo. Nabungkag, gintunga sang kabataan ni King Solomon. Ining ginarian niya ini, gibulusan nila, nagtunga. Ang Northern and Southern Kingdom, ang Northern Kingdom, 10 ka tribo. Sa Southern Kingdom, 2 ka tribo bilin, Judah and Benjamite. Mga sniper ang Benjamite, mga kaliwete na, mga sniper na kabalo magtiro, no? Kung military ka mo, balaan nyo na ang aspetos ng sniper. No? Tanda, magtiro, no? Siya malabuhok, luhot sa imong nga kamot, imong nga panit, malabuhok, igo pa na sang Benjamite. No? Nagbulag. Ini sila si King Ahaz, no? Ika-12. Sa Northern Kingdom, wala bisan isa kahari nga matarong, tanan malaot. Kita mo, wala gid pa kamayos ang Ginoo. Diri sa Southern Kingdom, may ari diri nga mga hari nga mga maayo. Kag usually ang ilang nga kabuhi, nagapangita sila sa Ginoo. Ang Ginoo permi ang ilang ginakonsultahan sang ilang nga kabuhi. Muna ginapakamayos ang Ginoo, isa sini si King Hezekiah. Isa sa mga maayong hari. Pero isa ka malaot nga hari, before sa iya mo si King Ahaz. For 16 years, nagindala niya ang mga Israel sa pagpakasala. No? He sacrificed his own children to devil gods. Kaya imagine, ang iya kaugalingon ng mga anak, ginahalad niya, ginasunog niya para sa mga Diyos sang iban nga pungsod. For 16 years. Di ba? Why sing revival? Bagod na influensyahan sila sang ilang nga palibot nga mga nasyon, especially ang mga Assyrian. Kaya permis lang niya sa lakay ni Tiglath-Pileser. Ini.
Ginasalakay sila permi. Ginsunod niya ang mga ideya ni Tiglat-Pileser para nga may ara nga kalinong sa ila pungsod. Bahala na ma-sacrifice, bahala na nga malaot ginahimo basta may kalinong. Muna iya nga mindsetting. No? Ang ginimo niya para nga malipay si Tiglat-Pileser sa Assyria para di sa pagsalakayon, ginpahimuan niya si Tiglat-Pileser sang altar mismo dito sa lapit lang sa templo nga ginpatindog ni King Solomon. Can you imagine that? Sa templo. Ginpatindugan niya man. What do you think ang pananaw sang Diyos sa sinagabahin? No? Nga gaalagad sa Ginoo, at the same time, gaalagad sa yawa. The same way with Christian. Kung ang Kristohanon, gaalagad sa Ginoo, at the same time, gaalagad sa yawa, hindi manami ang imuon sang Diyos. Kuhaon kita. Kangay si King Ahaz, 16 years lang ang iya pagkabuhi. And then after that, ginislan ni King Hezekiah. May mga aspects diri of revival, no? Spiritual renewal, number 1, no? Spiritual renewal, no? A revival brings new life to one spiritual walk with God. Ang aton nga paggawi sa Diyos, that is spiritual renewal. Kung may mga bagay sa aton spiritual nga butang, nga bala naton nga amat-amat kita parayo sa Ginoo. Busin ngon, may ara kita nga tawag nga spiritual renewal. I-renew ta para ma-revive kita. Ma-revive. Bala naton nga aton paggawi sa Ginoo, hindi na amo, wala na ko gagawi sa gusto sang Ginoo. Na, tiyan mo, balik lang. Kasimple lamang himuon, balik sa Ginoo. Ikadua, increase passion for God. Increase ta ang aton nga passion. Ang passion lang, aton nga ginahimo para sa Ginoo. No? Aton kalipayan. Passion yung gidyang magtukar sa gitara mo. Aton passion dapat magiging passion aton ang basa sa pulong sa Ginoo, pamati pulong sa Ginoo, simba permi. That is your passion. Mo ang dapat himuon sa Kristohanon. Passion for God. Revival for often involves a deeper passion for God and His work. Deeper, madalom, makalipay, no? Nga ginahimo ta para sa Ginoo kag sa iya nga hilikoton. Di mo na hindi ka maginulusol para sa Ginoo nga hilikoton. Hindi pa ginulusol Para sa Ginoo na, ginahimo para sa Ginoo. Para mo kita, wala na tagabuhis ning pisikal ning alawas ni, ang mga kwarta nga ni, bilin taman yapon, ang mga ganaton. It doesn't mean hindi kita mangita. Mangita agad, hasta nga buhi ka, hara ka, pero ang sa Ginoo, hindi pag karipatan ang sa Ginoo. Kung anong relasyon mo sa Ginoo, kung anong inbutang sa Ginoo, sa imo tagipusoon, kung ano ipa-work sa imo sa Ginoo, imo So bago ko maglakad dito sa andam, nalipay ko, no? Kay duwa sa mga young people nagambal, kay wala na kami to worker, no? Ubos to workers na ako, no? Sir GL, si Sir Kenton, graduate na. Nang duwa to kayong people, nalipay ko paghambal na sa ako nga, Pastor, kung na matudlo kami sa mga bata, kami na lang matudlo para may ministry man ang mga kabataan. Nalipay ko. Likom sa Elebalo, nalipay ako. Paghambal nila sa ako, no? Sa Monday, boss, dulungan ko sila sa Bible story, no? Kay Ma'am Lorne, kag sila mismo tudlo. Kay kabalo naman sila, magtudlo sila, natudloan sa Sir GL sa una, no? Wala nang ma-restore. Titako ng revival sa mga bata, kay dugay na nga binulan, no? Pagsugod, yung pag-graduate ni Sir Kenton, wala na sing tudlo sa mga bata dito. Ma-revive na. Salamat sa Ginoo, nalipay ko, no? Kasi nangabahin. Di mo naman sa inyo, kung ano ang sa tagipusoon ninyo, ano butang sa Ginoo sa tagipusoon, kadto kay pastor, mga kamal pastor, maayo man ni nga ideya na akon para sa muni. Open, no? Si pastor, why nayaga, paano, gasilay nga, hindi. Kundi siya open siya sa mga opinion, kag mga ibalo, kag mga ideya nga para sa Ginoo. No? And then, restoration. Revival can bring restoration of relationship.
That is spiritual health. Na ang starting, among pagpalayo sa Ginoo, and then, nadala ka na sa kalibutan, ang imo spiritual health, nadula na. Muna ang dapat nabantayan. Karon makadto kita, anong ginhimo ni King Hezekiah after sang 16 years ng paghari ni King Ahaz. King Hezekiah's revival. No? There is a verse number 1, 29 verse 1, dili lang ta makutod, no? Hezekiah began to reign when he was 5 and 20 years. Musingon 25 anyos iya nga pag edad. And he was reigned 9 and 20 years, 29 years old ang iya nga paghari. And his mother's name was Abijah, the daughters of Zechariah. No, hindi ko sigurado kung si Zechariah, no? Amo mo na si prophet Zechariah, no? Sa Bible. Hindi ko masiguro, no? Pero ang nami diri kay na-train si King Hezekiah sang iya nanay, sang gamay pa. Gamay pa siya. No, sang ginatawag nga God's way dalanon sa Ginoo. Di ano makuha naton nga practical lesson? Di man ang mga bata, mothers must train their children in God's way from infancy. Sugod sa pagbata pa siya. Iban gani siyang Kristiyano, nasa tiyan pa lang sang iya nanay, nagapatukar sa mga Christian music. Muna tingala ka mo ang inyo bata, nga panakanta siya. No? Nami magkanta. Iban sila ginapatukaran sang Bible, audio Bible. No? Sa tiyan pa lang. Basta magdako, na training, nadala sa simbahan. Di mo na bintaha kung ginadala ang kabataan sa simbahan. Natuduan sa pulong sa Ginoo. Ano ikaduwa ginahimo ni King Hezekiah nga na-revive ang big bugos nga Judah sa iya nga entire life. Tayo imagine sa iya nga pagkabuhi. Hasta napatay siya. No? Sa verse number 3, he in the first year of his reign, in the first month, opened the doors of the house of the Lord and repaired them. Ano ginahimo niya? Honor and repair God's house. Ginpasidunggan niya kagin kayo ang mga buslot sa kilid sang pader. No? That is revival. Sa subong nga panahon sang bugay, ano kita sa tubangan sang Ginoo? Sang una, ang house of the Lord is templo, kaangay sang building, kaangay sini. Ginaestaran na sang Diyos, sang balaang espiritu. Pusubong nga panahon sang bugay, sa 1 Corinthians 3:16, hambal niya, know ye not that ye are the temple of the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Na ang balaang espiritu naga-estar sa inyo. Kamu ang templo sang balaang espiritu sang Diyos. Muna gid sang diskol ko didto. Ang work sa balaan nga espiritu sa aton kabuhi. Perti ka nami sa ginimo niya nga gina-neglect lang permi sang Kristiyanon. Ang balaan nga espiritu na siya nang nagsilyo sa aton. After kita nagtuo, nagsalig sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross of Calvario, ang balaan nga espiritu amo nagsilyo sa aton hasta sa adlaw gid nga magkari siya sa rapture. Sa cut-up wala na, no? Kaiban, di magbaton sang pulong nga rapture. Way kabalo nga, the same meaning, rapture meaning cut-up sa Hebrew word, no? Sa Greek word, cut-up, rapeo, no? Manang busilingon niya. Ti sa aton kabuhi mo na, being a temple of the living God, templo kita, hindi ta pagpasubuan ang balaang espiritu, i-repair ta ang mga mali sa aton kabuhi, sa ginahimo ta sa lawas, kayuhon ta, baga. Kayuhon. Kung ginakayo na sa una, ang templo nga ginhimo sa tao, ginestaran sang balaang espiritu, sa subong nga panahon sa bugay, ikaw ang templo sang balaang espiritu, dapat talimpiwan ang ato nununa at ipusood sa mga filthiness of sin. Naghigko nga mga sala sa aton kabuhi. Kuhaon ta na, muna ang sunod nga ginhimo ni King Hezekiah. Gintinluan niya. No?
Sa verse number 5, 29, verse number 5. And said unto them, Hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the Lord of your father, and carry forth the filthiness out of the holy place. Dalaan nyo sagwa ang kaigkuan diri sa silod sang templo. Can you imagine that? Munambal sang hari. Ito mga Levites, gimpangdalaman nila ang mga kaigkuan sa silod sang templo. No? I-sanctify ila kagalingon, painon, kagindala nila ang mga malain nga mga butang sa silod sang templo ginpagwa. The same thing with us as Christian. Makawaan natin sa practical lesson. You need revival. Gusto mo sa revival sa atong kabuhi? Kuha ang mga filthiness of sin out of the holy place. Kaya you are holy. Because ang balangas pa ito, ang Holy Spirit nag-istar sa aton kabuhi, muna nga holy ka, muna nga pagwaon ang tanan nga hindi balaan sa imo kabuhi, ang hindi ginahimo sang isang Kristohanon, kuhaon pagwaon sa tagsa kagabuhi sang Kristohanon. Muna ginimo ni King Hezekiah. Remove filthiness out of the holy place. Muman sa aton kabuhi. No? Sa verse 16, dira sugpo lang niya, verse 16, and the priest went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and brought out all the uncleanness. Gipagwa nila, and they found in the temple of the Lord into the court of the house of the Lord, and the Levites took it to carry out abroad into the brook Kidron. Now they began in the first day of the first month to sanctify, and on the 8th day of the month came they to the porch of the Lord. So they sanctified the house of the Lord in the 8 days, and in the 16th day of the first month they make an end. Grabe nga limpyuhan ay. Gilimpyuhan alin sa sulod pakadto sa gwa. Ubos nila limpyo. Kaya sa itong kabuhi, hindi pagbinli. Kung limpiyuhan tatong kagalingon, hindi na pagbinli. Ubusa, pagwa, kung gusto mo ang ginatawag na revival, total revival sa aton tagsa kakabuhi. Lantaw niyang resulta. Sa chapter 30, verse number 14, sang 2 Chronicles, verse number 14, 30, verse 14, and they arose and took away the altars that they were in Jerusalem, and all the altars for incense took they away and cast them into the brook Kidron. Ining mga ang mga altars nga ni nga hindi iyas ang Ginoo. No, ginpang pagwa na, ginpangguba nila. Mga altars pala ayan ang ginguba, ginkuan ni King Ahaz, ginpakayo niya para sa Assyria. Ginpagwa. Ginbasa naton bago lamang sa Romans 12 verse 1 and 2, no? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Di ba? Dapat balaan, no? Sa tumangan sa Ginoo. Which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kung gusto mo ma-prove ang perfect will of God, acceptable, ang maayo, ano imo naton? I-renew imo huna-huna. I-transform. Bayluhon. Islan. Ang malaot, islan sang maayo. Ihalad ang imo lawas, living sacrifice. Ito si buhi. Sang una, ang sa kasuguan, ang paghalad, patay. Ginapatay, kaginahalad. Subong nga panahon sa bugay, kanyo imagine ang pabor sa Ginoo sa aton, nga buhi ka pa, ginahalad ka, pero buhi. Subong, kasimba ka mo, bagod ginhalad nyo yung kalingon nga, buhi. Kalamutan, ang kalamutan, karadlawan ka? Hindi. Kalamutan, nalipay ang Ginoo, nahamuot ang Ginoo sa ginobra naton. Subong, nagtipon ta sa pagsimba para pakanon aton kalag, para malipay ang Diyos, malipay ang balang Espiritu sa aton, mapalayo ta sa mga temptation, bangod puno kita sa nutritious food, nga pulong sa Ginoo sa atong kabuhi, muna man lang ang gusto sa Ginoo sa aton kabuhi, nga pasidunggan siya, samtang buhi pa kita. Anong hambal sa Ginoo?
Di dapat himuon taman bilang Kristohanon. Ano paggiginimo ni King Hezekiah? Kadamo. Oh? Basahon ko na lang, hindi ko lang basa ng bersikulo, no? Kay madugayan ta karon. Make a covenant to surrender to serve God. Naghimo sa isang covenant, no? Busilingon, no? A formal and serious agreement or promise. Na dapat may formal ikaw kag seryoso nga agreement o promisa sa Ginoo. Kung may ginpromisa ka sa Ginoo, dapat tudtudon. Hindi paglango-languhon kay ang Diyos naton hindi Diyos sang lango-lango. You see? Tudtudon na. Covenant. Dapat gusto mo revival sa aton kagalingon, ang imuon naton mahimo kita sang covenant kag mag-surrender kita sa pag-alagad, kag mag-sulwining, kag mag-disciple sang iba nga no nga tao sa mga Kristiyano. Tudloan naman sila para able man sila magtudlo. Una ginimo na sa verse 10 to 11. And then ang pinakanami diri gusto naton nga mabalik kita sa Ginoo, ma-revive aton kabuhi bilang Kristiyanon. Ang ginhimo ni King Hezekiah, number 6 diri, restore private and public prayer. Sa verse number 11, my sons be not now negligent, for the Lord hath chosen you to stand before Him, to serve Him, and that ye should minister unto Him and burn incense. Manambal sa pulo sa Ginoo. And then sa verse number, chapter 30, verse number 27, in 27, sila diri, and Hezekiah had exceeding much riches and honor, and he made himself treasure for silver, and for gold, and for precious stones, and for spices and shields, and all the manner of pleasant jewels. Tumali na akong basa, no? No. 2 Chronicles, chapter 30, no? Lapaw kita, no? Verse number 27. Teka, lapaw ba, no? Then the priests and Levites arose and blessed the people, and their voice was heard, and their prayer came up to His holy dwelling place, and even unto heaven. Ay ba yan, nakalambot sa langit ang pagpangamuyo sa mga priest. Mga pari sa unang panahon, sa idalom, sila sa mga Levites. Tribo ni Levi. Kaya wala sa sang lupa ang ilang gulingon. Muna kasalig sila sa 11 tribes. Napakaunon, sa 11 tribes sila, kaya wala sila sa sarili nga lupa. Kag mga Levites na sila, ining mga pari sa unang panahon. Di nakalambot sa Diyos. Di sa itong kabuhi. Isa sa mga weapon nga ginahimo naton, kag ginatudlo naton, nga makalambot sa Diyos, pagpangamuyo. Isa sa mga butang ginagamit naton para ma-revive aton Kristiyano nga pagkabuhi. No? I-restore naton ang private prayer sa aton kabuhi. Even hindi pa public prayer, kangay sini public prayer kundi kamo kubal mga muyo diri sa inyo nga personal nga prayer sa Ginoo, private prayer sa balay ninyo bago matulog, bago magkaon, himuon. And then gin-restore niya ang visitation na bintaha, no? Kundi malambot sa pastor, hindi malambot sa workers. Ang himuon sa isang Kristohanon, kung ang imo nga Kristohanon nga upod, dugay way kasimba, ano himuon naton? Kadtuan ninyo. Kamu mismo Kristohanon magkadto kag bisita. Kag pangguton, hindi mapangguton kundi encourage na magsimba liwat. Next, no? Humble ourselves to God. Nagpaubos sa iya kagalingon si King Hezekiah, no? Chapter 30 verse 11, lapit na lang, 11. Nevertheless, divers of Asher and Manasseh and Zebulun humbled themselves and came to Jerusalem. Ang isa ka key sa gitawag na revival, humbleness. Ourselves, no? Humble ourselves before God. Ano pinakanamin ng imuon sa atong kabuhi? No? Sa Colossians 3:12, subong panahon sa bugay, ang basang puno sa Ginoo, put on therefore us the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, and long-suffering. Opdanay na sila. Kindness, humbleness, mercies, no? Humbleness of mind, meekness, and long-suffering. Opdanay na sila. Di mo na ginasugo sang Ginoo sa aton sa mga panahon sa bugay. Magpaubos kita sa aton kagalingon. No? Kung chismis ka dira, kung ginahimuan ka sang sala,
sa aton. Pilakad lang. And then, ang ginahimo ni King Hezekiah diri, restore, ginatawag nga tithing. Ang tithing, 10% na siya. 31 verse 5 to 12, makita mo na. 10% ang tanan nila nga income, 10% ang ilang produkto sa duta, tanan nga sa balay nila, nga 10% kuwaon nila, dalaon nila sa templo. Isubong pa naman sa mugay, we are more than tithing. Sobra pa sa tithe nga ito, no? Kung lang taon na ito. From principle, isa lang, hindi sa pagpilit nga porsahon ka mo, no? Kung ano, hatag nga may pagigugma. For God loveth a cheerful giver. Kung wala ka hatag, anong paghatag sa Ginoo sa imo? Kung may hatag ka, ngalin sa imo tigipusoon, palangga ka sang Dios. Hindi ka pabayaan sa Ginoo. Isa hindi ka makadto. And then, second from the last, promote good, right, truth, and holiness. Sa verse 18, chapter 31, verse 18. Ang basang pulong sa Ginoo diri, and to the genealogy of all their little ones, their wives and their sons, and their daughters, through all the congregation, for in their set office they sanctify themselves in holiness. So verse number 20, and thus did Hezekiah throughout all Judah, and wrote what which was good and right and truth, therefore the Lord is God. Before the Lord is God. You see? Promote good. I-promote natin anong maayo, anong husto, right, anong kamatuoran, kag ang pagkabalaan sa atong kabuhi. Mo nang dapat i-promote sang Christian, anong maayo sa tubangan sang Ginoo. Anong gusto sa tubangan sang Ginoo? Anong kamatuoran sa tubangan sang Ginoo? Anong pagkabalaan sa tubangan sang Ginoo? Promote lang. Ikaw na nakabalo. No? Hindi pag-promote ang malaot, ang kahiguan, ang sala sa aton kabuhi, kag sa aton panimalay. I-promote ang maayo, gusto, kamatuoran, kag pagkabalaan. Muna nang hambal sa puno sang Ginoo. And then katapusan, sa verse number 21, sa chapter 31, verse 21, and every work that he began in the service of the house of God, and in the law, and in the commandments to seek his God, he did it with all his heart and prospered. Can you imagine? Nag-prospered. Sino? Si King Hezekiah. Oh? Nag-umwad siya. Kaya nga man, he seek God wholeheartedly and do God's work wholeheartedly. Wholehearted, bilog, wala singawid, wala tunga, wala 1/4, kundi bilog nga tagipusoon, gin pangita niyang Ginoo, kag gin obra niya, no? Ang hiliguton sang Ginoo sa bilog niya nga tagipusoon. No? Sa iya kabuhi. Ano nahimo kay King Hezekiah? Ang natabo kay King Hezekiah, ang mananami pagid. Kay sa iya kabuhi, ginhambalan sang Ginoo nga mapatay na siya. Ang banal sa iya, kung na mapatay ka na. Sabi niyo, ang ginhimo ni King Hezekiah, gingamit niya ang iya nga pagka-humbleness. Instead, ibangakig sa Ginoo, sa tanan niya ginhimo niya, nga mga maayo nga butang, ginrevive niya ang Judah. Wala sa nangakig. Instead, nagpaubos ang iya kagalingon. Ano ginhimo niya? Nagkadto sa dingding, pagambali si kaya nga mapatay ka na. Nagkadto sa kilid sang dingding, no? Sang iya nga palasyo, kag maghibi sa Ginoo, mangayo sa Ginoo. No? Nangayo, sorry sa Ginoo kung anong mga sala niya. Pagwa niya, wala pa kagwa si Isaiah sa pertahan. Kuna King Hezekiah, kuna hindi magkasubo, kaya ang balasang Ginoo, mabuhi ka pa. Nakita sang Ginoo ang imong pagkapaubos sa imong bulingon. Imo na ang pagpaubos. Number 1 niya, kaya nga magdugay ka sa kalibutan. Paubos. Paubos kasi mo nanay. Paubos sa imo tatay. Hindi magbato. Pasidunggi mo nanay. Di dugangan sang Ginoo sang pila.
15 ka tuig pa iya kabuhi. Ang isa lang kamali ni King Hezekiah, nakita na ko diri. Puno tawo mo hindi man mali. Pagtapos nga naban-an sang iba niya pungsod nga nagmasakit siya. No, katapusan lang ni nga kung aton nga kan nga istorya, no. Nagmasakit siya, nagkadto ang mga lampitaw, mga spy, no. Mga nagpakunwari nga ambassadors alin sa Babylon. And then nagkadto dito kag ginhimo niya, ginpakita niyang tanan nga mga treasure. All the treasures of Judah ginpakita niya. No, ang tanan niya manggad niya, mga taming niya nga ginhimo King Solomon nga made of gold, no? Taming made of gold. Tanan nga mga mga cup nga gold. Tanan nga mga gold nga deposit niya ginpakita niya sa mga ambassadors. No? Perhaps may ara nga pag sa iya kabuhi, no, ginpahambog niya bla ang mga treasure niya. Tinatabo. Ang balik ni Isaiah kun na King Hezekiah matabo gid pila ka adlaw kuhaon sang Babylon ini nga mga manggad ninyo diri sa Juda kag natabo gid. Sa katapusan nga nga si King Zedekiah didto ang katapusan nga kag ginbiyag sila sang Babylonia, ginkuha ang tanan nga treasure dala sa Babylonia bago gi-entertain niya ang spy, ang espiya, no? Didto o sa kabalo nga espiya, no? Abi niya kung ambassador lang o goodwill gali spy nga nagapang spy sang iya nga mga manggad kag nabiyagid sila, no, for 70 years. After 70 years gamit sang Ginoo si King Cyrus the Great, binalik naman ang mga treasure dito nga patindog ni Ezra, no, the priest si Ezra, si Nehemiah, a builder, builder siya. In conclusion, revival starts with seeking God wholeheartedly and humbling ourselves. Muna ang kilang, bisan duwa lang gid. Pangitaang Ginoo sa bugos ni mo tigipusoon, palanggaan Ginoo sa bugos ni mga kabuhi, sa imong kalag, pangunahuna, kag tagipusoon. No? Kay pagkamayon ka sang Ginoo. Kag magpaubos ang imong kagalingon before God, kag sa mga tao. Kaya man, God hears and forgives when we turn to Him. Na ang Ginoo nagabati, nagapatawad kung kita magbalik sa iya. Ti panilagan tatong kagalingon kung ara na kita nga dapat na kita i-revive, balik sa Ginoo, paubos kag mangayo patawad sa Ginoo kag pangitahang Ginoo alagada sa bilog nimo nga tagipusoon. Mga muyo kita, Ginoo salamat sining aga sang pulong nimo amon manandungan sa kabuhi ni King Hezekiah Ginoo nga gin-revive niya ang iya kagalingon upod Ginoo sa mga katawan sang Juda sa unang panahon. Kabay sa amon kaugalingon Ginoo ma-revive man kami pagi sa pag-alagad sa imo, sa pagpangita sa imo sa bug-os namon nga tagipusoon kag magpaubos sa amon kaugalingon sa imo. Kay ikaw handa sa pagpatawad kag sa pagbulig sa amon adlaw-adlaw nga tanan. Pakamayuwa ang tanan nga Kristiyanon Ginoo ang nagsimba kag ang iban ayahan na ara Ginoo nga butang nga nagasagabal sa pagsimba kabay pa ikaw magdula sini nga mga sagabal kag mabalik kami, ma-revive kami sa amon nga spiritual life, ang amon nga relasyon sa imo Ginoo, being Christian, being part of your body, spiritual body of Jesus Christ. Kabay pa ma-restore ini ang amon Ginoo ginaobra para sa imo kamayaan, kabay pa Ginoo himuon namon amon yung promesa, kabay pa himuon namon Ginoo kag kung may promise kabay pa tumanon namon. Ginoo pa kamayuwa kami kag buligi sa ngalan ni Ginoong Hesus amo Ginoo kamanluwas. Amen.